Magandang araw po sa inyo mga banateros, at eto na nga, pag-uusapan na naman natin ng bagong issue at malupit po ito talaga, kasi bakit to? Meron hong revelasyon si Congressman Marcoleta. Meron po siyang ibinunyag tungkol po dito sa Kamara. Naku, grabe talaga. Grabe talaga itong bagong revelasyon na ito, dahil alam nyo, ito yung sinasabi ni VP Sara Duterte na dalawa lang ang nagdidesisyon sa Kamara, at mukhang sinisigundahan ni Congressman Marcoleta yung kanyang sinasabi, at talaga nga namang meron ata di umano allegedly nangyayaring hocus-pocus diyan sa budget deliberation ngayong taon na ito. Alam mo, grabe kasi yung kanilang pagiging greedy, kaya na lang din nabubuking ho sila. Eto, panoorin ho natin si Congressman Marcoleta. Congressman Marcoleta, bumibinggo ka na sa akin, ha? Ang dami mo ng sapul na mga pahayag. At grabe nga naman yung mga sinasabi ngayong pagkakataon na ito, dahil tipong ikaw lang talaga ang talagang matapang na bumabangga dito sa dalawang pekeng Panginoon sa Kamara. Ikaw lang. Yung iba, tuloy-tuloy lang ang paghimod ng puwit. Ay, wag naman puwit, banatbay. Tumbong na lang. Kasi yung mga tapang-tapangan dyan sa Kamara, kala mo kung sino matatapang? Ang tatapang lang sa mga resource person. Ang dami dyan mga tapang-tapangan lang sa resource person, naninindak, naninigaw. Pero yung totoo, pagdating sa paninindigan, wala. Halik sa tumbong ng kanilang dalawang pekeng Panginoon. Pangalanan nyo nga yung dalawang pekeng Panginoon dyan sa Kamara. Oy, kayong mga congressman na humahalik sa tumbong nitong dalawang Panginoon dyan sa Kamara, kamusta naman yung mga dila ninyo? Nangingitim na ba dahil sa kakahalik nyo sa mga tumbong nitong dalawang to? Grabe. Kaya kayo ganyan napapaghalataan yung tapang-tapangan ninyo, wala. Gayahin nyo ito si Marcoleta. Pakinggan natin si Marcoleta. Pasok. Setyembre 16, uumpisahan ang pagde-deliberate ng budget ng 2025 sa ating kapulungan sa plenaryo. Ako po ay nakatalaga sanang makapagtanong ng mga ilang bagay, sapagkat gusto kong linawin sa panig ng mga constituents na nire-represent natin sa Kongreso, ay kinakailangan po na malaman ko kung ano po yung bahagi ng 6.325 trillion pesos ang siyang magiging benepisyo. Ibig sabihin, ang siyang tutulay doon sa panig ng mga kababayan. Sandali. Magkano yon, Congressman Marcoleta? 6 trillion po ito, mga kababayan. Hindi ho ito bilyon. Hindi nakakasya sa calculator yan, Try ninyo yung trillion sa calculator. Hindi na ho kasya doon. Alam nyo, subukan ninyo i-compute yan dyan. Mahihirapan na kayo i-compute yan dyan. Alam mo? Grabe, Diyan mo makikita yung napakalungkot na katotohanan. Malungkot, Alam mo bakit malungkot? Kasi sobrang lungkot po niyan, dahil yung pera na yan, galing po yan sa pinaghihirapan natin. Pera po natin yan, 6 plus trillion. Galing po yan sa pawis ko,
pawis nyo, pinagsama-sama, di ang bantot ano. Galing yun doon at yan ngayon ang ginagamit at ginagasta ng Kamara. Alam mo, wala naman sanang problema eh. Kahit gaano pa kalaki yan. Pero kung ganyang kalaki tapos hindi naman natin nararamdaman yung serbisyo ng gobyerno, wala ho tayong napapala, masakit sa puso. Trilyon ho yan. Habang tayo nagpapakapagod, nagbabayad tayo ng tax, nagpapakapagod sa bawat sahod natin, kinakaltas na yun, matik na yun. Ha? Mantakin mo, naghihirap kayo, wala kayong pagkain, wala kayong sapat na tirahan, komportableng tirahan, tapos komportableng at masarap na pagkain. Yung Kamara ay ginagastos lamang para sa sarili nilang pangangampanya. Sige, isiwalat mo, Congressman Marcoleta. Nating nasa kapos ang buhay. Alam ko po kasi na dalawa yung target ng ating national budget para sa isang taon, 2025. Kailangan po kasing makapagtanong ako sapagkat gusto kong malaman anong bahagi ng 6.325 trillion na budget natin para sa isang taon ang maaaring maging kabahagi ng mga kababayan nating kapos na kapos sa buhay sapagkat sila po ang pinaka-representa ng aming party list. Ito yung Sagip party list. 1-digit inflation o 9-digit poverty incidence. Nangangahulugan po talagang mababawasan ang mahirap. Ngunit, dahil nga po sa wala namang gumagawa, walang nagsisimula para gawin, mananatili pong mahirap yung mahirap. Isa na naman pong tradisyon ang mukha. Grabe kung this time 6.3, di ba? Yung nakaraan ay 5.2 trillion. Nako po. Naramdaman nyo po ba yun? Hindi, naramdaman nyo po ba yun? Yun yung nakaraan, 5.268. Ngayon po 6 plus trillion, di ba? Ayan ang pag-uusapan dito ngayon, magkano? Grabe, grabe. Tapos hindi ho natin nararamdaman. Pakinggan. Ang ayaw po nilang pahalagahan. Sapagkat ngayon lang po ako makakakita uli ng isang pagkakataon na may pong miyembro ng majority katulad ko, hindi na pwedeng magtanong. Puro lang po yung miyembro ng minority. Hindi po ganun ang tradisyon namin Abay, bago na, no? Bago na talaga ang patakaran ngayon. Bawal na magtanong, ha? Ang bira, oo. Hindi na pwedeng magtanong yung majority, baligtad. Ang pwede na magtanong yung minority. Sino yung mga yun? Yung mga komunista. Mantakin mo yung mga komunista, pwede na silang magtanong ngayon. Etong mga supposedly quote-unquote ay majority ay hindi pwede magtanong. Grabe. Bago, sabi nga ni Congressman Marcoleta, ito po'y bagong tradisyon na naman na hindi sinusunod ng pamunuan ng Kamara. Kaano ba yung unang tradisyon na hindi sinunod? Yung pong binibigyan ng courtesy o cortesia yung Office of the Vice President pagdating sa budget, di ba? Dati, pwede ho, alam mo yun, what's the budget, di ba? Minumove na, move for na kagad. Wala nang tanong-tanong. Ngayon, porket naging oposisyon, si Pangulo tuloy, hindi, mas bagay naman, Pangulong Sara Duterte. Hindi, totoo naman, porket oposisyon na si Vice President Inday Sara Duterte, siya na po ay sobrang binabatikos sa budget, inuusisa. Noong mga nakaraang taon nga daw, di ba? Sino pa ang nag-move na na kagad yung budget? Walang iba kung hindi ho si Sandro, yung anak ko ng presidente. Ngayon, grabe ho.
Ang kakapal na mga muka nung mga nagtatanong sa kanya na ang gamit-gamit na apatatos o yung sapatos ay grabing kamahal. Bag, 1 milyon. Relo, 1 milyon. Ang kakapal na mukha magtanong ng di ba, ng kesyo dapat maging transparent. Oh, di ba? Kaya lang, alam mo, itong nagtatanong sa kanya kay BP Sara Duterte ng patungkol sa budget, kahit anong suot ng mga mamahalin ng relo, bag, mukha pa rin ampas lupa. Hindi kasi alam mo, yung class, hindi ho yan nabibili. Oo, kahit, sa totoo lang yung class, hindi mo nabibili yan. Kahit mag-suit ka ng sobrang ganda at mamahalin dyan. Kung ikaw ay talagang balasubas ka pa rin. Kung ikaw ay hampas lupa, kahit ano suotin mong di bagay. O, di ba? Bakit ba natin pinupuna yun? Hindi, kasi sinasabi lang ho natin yun. Kasi sila ho yung mga hipokrito. Sila po yung mga double standard. Kumakapo na sila sa Office of the Vice President na kesyo ganire. Kesyo meron pa silang spoil na ganyan. Sino ba ang mukhang spoil sa inyo? Porket maganda lang si BP Sara Duterte at maputi, matangkad, spoil na. Porket kayo dugyot, maitim, at saka mukhang gusgusin, hindi kayo spoiled.